Pag-uusapan natin ang tungkol sa evacuation shelters. Sa panahon na dumating ang lindol, malakas na pag-ulan o pagbaha, ang pupuntahang evacuation sites ay nahahati sa dalawa. Isa dito ay evacuation shelters. Pansamantalang lugar ng mga nawalan ng tahanan dahil sa lindol, malakas na pag-ulan at pagbaha. Dito maaaring kumain at manatili. Ang Koguchi City ay mayroong 70 lugar. Ito ay elementary schools, junior high school at sports centers. Pangalawa ay evacuation centers. Lugar na tatakbuhan bago pa dumating ang malakas na ulan o bagyo, mapanganib kaya kailangang lumikas pansamantala. Hindi dito maaaring manatili. Sa Koguchi City, mayroong 124 na lugar. Ito ay elementary schools, junior high school, senior high school at community centers. Iba't ibang tao ang lilikas sa evacuation shelters. Kanya-kanyang edad, kalagayan ng kalusugan at naninirahan sa iba't ibang lugar. Kung malaki ang sakuna, makikita sa larawan ang daay ng tao na lilikas sa evacuation shelters. Mapapansin din ang lagay ng ibang evacuation shelters, makikita din ang day ng tao. Sa evacuation shelter, sama-sama at matagal na mamumuhay ang mga pamilyang nawalan ng tahanan. Iba't ibang tao ang makakasama kaya isa-isip ang kapakanan ng bawat isa. Tandaan, na kailangang sundin ang mga itinalagang alituntunin sa evacuation shelter. Ilan sa halimbawa ng alituntunin sa evacuation shelter makisama sa oras ng pamumuhay ng tao sa paligid, tulad ng oras ng pagtulog, paggising at oras ng pagkain. Ang basura ay paghiwa-hiwalayan at itapon sa itinalagang lugar. Iwasan maipan ng matagal ang basura sa tinutuluyang lugar. Iwasan gumamit ng apoy sa loob ng evacuation shelter. Manigarilyo lamang sa itinalagang lugar. Pumili sa pagtanggap ng mga ipinamamahaging bagay tulad ng pagkain, inumin at blanket. Ang mga bagay sa evacuation shelter ay para sa lahat. Sa evacuation shelter ay may 3 proseso. Pansamantalang pagtanggap, susunod ay opisyal na pagtanggap at ang pangatlo ay pamamahagi ng evacuation card ng mga lumikas para sulatan. Pag-uusapan natin ang mga dapat tandaan. Una, pansamantalang pagtanggap. Dito susuriin ang kalagayan ng kalusugan. Titingnan kung masama o mabuti ang kalusugan. Kung mabuti ang kalusugan, pupunta na sa opisyal na pagtanggap. Sa ibang lugar naman dadalhin kung masama ang kalusugan. Ang taong mabuti ang kalusugan ay opisyal na tatanggain at makakatanggap ng evacuee card. Palilipatin sa lugar ng evacuation. Sa natanggap na evacuee card isusulat ang pangalan at address. Isulat sa evacuee card ang kailangang impormasyon. Pagkatapos sulatan ng evacuee card, ibigay sa staff na umiikot para kolektahin. Ito ay maikling paliwanag lamang, suriin kung saan ang evacuation site sa iyong lugar bago pa dumating ang sakuna.